Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa loob ng simbahan ng San Pablo, Newland. Kung tawagin ito, Newland. Kasi mamaya pangalasin ko ang misa. Kaya magbibidyo muna tayo patungkol sa salita ng Diyos, kaibigan. So, ayan. Ako natin bibigyan. Alam niyo po ang Panginoong Yesus, siya po ang iniandog sa krus para mamatay. Para yung kasalanan ng tao, matubos niya. Kung wala pong Yesus na ipinako sa krus o nagandog ng kanyang buhay, wala po tayong kaligtasan. Kasi po tayong mga tao, ang sabi ni Apostol Pablo, ito sa kanyang sulat, dito po sa Roma, ang sabi niya, dito sa 12, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan dito sa mundo natin sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So maliwanag po, ang lahat nagkasala. So wala po tayo pwedeng ituro, wala tayo pwedeng sabihin na ako wala akong kasalanan. Lahat, sabi ni Pablo, maging si Apostol Pablo man po, yan ay sinabi niya sa kanyang sulat. Ganito sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at inirang na maging lingkod. Kasi inirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ko ng laban sa kanya. Bukod dito, inosig ko siya. Nilay, sa kabila nito'y kinabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa kung hindi pa ako naniniwala sa kanya. Napakaliwanag po, no? 14, ginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, palagi pang pananampalataya, pag-ibig na nasa atin dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. 15, narito ang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. 16, kinabagan ako ng Diyos upang sa nangyaring ito sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga, at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Yan. Yung binasa natin kanina,
Roma 5:12, lahat na makasalanan, sabi niya. Pero dito sa binasa natin itong testimony ni Pablo, kung ang lahat ay may kasalanan, ako yung pinakamasama, sabi niya. Ako yung pinakamasama. Bakit po? Inusig niya kasi si Jesus eh. Yung mga mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoong Yesus Kristo, noong hindi pa siya mananampalataya ni Jesus, pinusig ni San Pablo, o ni Pablo, o ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, nilait at tinusig ko siya. May isang tagpo, ito yung conversion ni Apostol Pablo. Sa Gawa 26, simulan natin sa 12 hanggang 18. Yan po layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Yung saserdote po pare. 13. Nang katanghalian tapat kami naglalakbay, nakita ko po Aring Agripa ang isang matinding liwanag mula sa langit, maninging pa sa araw. Nakakasilaw ang liwanag ng paligid naming magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasog sa lupa. At narinig ko sa isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong iyan, para kang sumisikat sa tulis. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kita nyo? Mismong si Jesus sinabi niya, pinag-uusig mo ako. Yan din ang testimony ni Pablo. Na inusig ko siya, sabi niya. Pero kinahabagan ako ng Diyos. Yung ginawa niyang yon, itinurong ni Pablo ang kanyang sarili, pinakamasama sa lahat ng masama. Yung ginawa niyang palalay, pag-uusig sa ating Panginoong Jesucristo. Actually, yung mga alagad po, ang kanyang inusig nila, pero siyempre alagad sila ni Jesus. Sa kanya po ang impact ng Jesus. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. 16. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17. Nililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. 18. Susuguan kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. So dito po binigyan siya ng assignment ni Jesus. Inasay siya bilang apostol at mangangaral sa mga hentil. At ang mga hentil pong papangaralan niya, ang sabi niya, mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos. Kasi po ang mga tao makasalanan talaga. Pag hindi po tayo napangaralan, hindi tayo naturuan ng tamang aral ayon sa Biblia, hindi po tayo wala tayong malalaman tungkol sa kaligtasan. Kaya po yung Biblia ginagamit para gamitin para sa basahin sa harap ng mga tao. Ituro ang salita ng Diyos sa mga tao. Kasi nga po, kailangan ituro. Kaya sabi niya po sa Roma, sa 10, ganito naman ang nakasulat. Kaya nga pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Kaya yung pananampalataya ng tao sa Diyos, magkakaroon ka lamang kaibigan sa pamamagitan ng pagkikinig. Anong pagkikinig? Sa pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya pong tagapagligtas . Kaya yung pananampalataya ng tao sa Diyos, magkakaroon ka lamang kaibigan sa pamamagitan ng pagkikinig. Anong pagkikinig? Sa pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya pong tagapagligtas . Kaya yung pananampalataya ng tao sa Diyos, magkakaroon ka lamang kaibigan sa pamamagitan ng pagkikinig.
Kaya siya ang ipangangaral, wala nang iba. Kapag may nangangaral, pinangangaral yung mga santo o santa, hindi po pwede yun. Sapagkat yung mga santo at santa, sila po'y nabuhay sa panahon nila. Sila po'y kamukha nating mga tao. Kaya ang ipapangaral po ang Panginoong Yesus. At yung sinabi ni Jesus kay Pablo, ipatutuho mo ako, sabi niya, sa mga tao para magkaroon po sila ng kaligtasan. Dalhin mo ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Kaya kailangan talaga natin si Jesus sa ating buhay. Kasi po kung walang Jesus, paano tayo? Yan tagapagligtas po ang Panginoong Yesus eh. Purihin ang Panginoon. O, anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Tignan natin. Sa 1:14 says, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, no one. Walang makakapunta sa aking Ama, sabi niya, kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan. Hindi sinabi ni Jesus, isa ako sa mga daan. Kundi sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya kailangan natin ng Jesus sa ating buhay, kaibigan. Kaya siya po ang nagandog ng kanyang buhay para matubos ang kasalanan nating mga tao. Kung tayo lamang po, wala tayong kakayahan upang mapatawad tayo ng Diyos. Wala tayong kakayahan. Kahit ikaw na yung pinakamayamang kaibigan, ikaw na yung pinakasikat, lahat nasa iyo na. Wala ka pa rin magawa para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo. Kaya bago siya umalis dito sa ibabaw ng lupa, bago siya umakyat sa langit, nung siya po ay nangangaral dito sa lupa, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa San Mateo 4:17, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, magmula noon ay nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. So tayo pong mga tao, tinuturuan niya. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa ating mga tao? Magsisi, talikuran ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat tayo nagkasala eh. Hindi kung lahat tayo may nagkasalanan, dapat meron tayong pagsisisihan yung makasalanan natin. At sabi ni Jesus, pagsisihan ninyo, ulitin ko, magmula noon nangaral si Jesus. Ano pinangaral niya? Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, taligdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Yung kasalanan mo, repentance, pagsisisihan mo sa Diyos. Babanggitin mo, kaibigan, para mapatawad ka ng Diyos. At ang kasunod, anong sabi niya? Malapit ng maghari ang Diyos. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nagsisisi, hindi ka tumatalikod sa iyong kasalanan, kaibigan, hindi ka pag-aharian ng Panginoon Diyos. Ang pinag-aharian lamang ng Diyos ay ang mga nagsisisi, tumatalikod sa kanilang kasalanan. Halimbawa, ganito, ang trabaho mo, nagbebenta ka ng shabu. Tumigil ka. O ang buhay mo naman, nagsiyasabu. Tumigil ka. Ang buhay mo, nabubuhay ka sa sanlibutan, sa kamunduhan. Ibig sabihin, tumigil ka, kaibigan. Kasi ang mga yan, yung mga buhay dito sa sanlibutan, tignan niyo po ang sabi ni Juan. Dito po sa unang Juan,
ganito po ang mababasa. Unang 1 chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakakapukaw sa mangpita ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinamamalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So lahat ng nandito po pala sa sanlibutan, mapaparam o mawawala. Ito yung mga bagay na kinaumalingan ng mga tao. O habang lumalaki po yung bata, inaaralan ng magulang. Nang lumaki, nagiging hindi na magandang ugali. Nabubuhay na po sa bisyo. Bisyo rito, barkada rito, bisyo doon, barkada dito. Parang okay lang, magpakasaya, sabi nila. Sky is the limit, sabi pa nila. Maliwanag po, yun yung mga nakikita natin dito sa sanlibutan, yung mga bisyo. Yung mga sugal, alak, panlalalaki, pambababae, lahat na. Lahat ng yan, produkto po ng sanlibutan yan. At ang sanlibutan, ang sabi ng kasulatan, ay ganito po. Sa unang 1, chapter 5, verse 19. Alam natin tayo anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. The entire universe, lahat na nakikita ninyo, mga bisyo, lahat yan pinag-aharian ni Satanas. Kapag isa ka sa mga tumatangkilik ng mga produkto na yan, nakalalasing, sigarilyo, bisyo, halak, sigarilyo, sugal, babae, lalaki, o ano pa man, kalamang kalaswahan. Lahat ng yan kay Satanas ang sabi ng Biblia. Anong sabi? Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ibig sabihin, pagka ang buhay mo nasa sanlibutan, ikaw ay alagad ni Satanas. Hindi mo alam yan unless na matutunan mo yan, mabasa mo, marinig mo mula sa Biblia. Sino bang hindi nabuhay sa sanlibutan? Sabi ko nga po, habang lumalaki yung bata, tinuturuan ng mga magulang, pero paglaki niya, marunong na siya magmura. Mismong yung magulang niya, nagmumura kasi. At nakikita ng bata yung pagmumura ng kanyang mga magulang, ginagaya niya. Nung nakita niyang mga magulang niya, naninigarilyo, nagsusugal, ganon din po ang bata. Inuutusan pang bumili ng sigarilyo, inuutusan pang bumili ng alak. Kaya yung bata ba lumalaki, lahat yan nakikita niya sa kanyang mga magulang. Kung ano kanya nakita sa kanyang magulang, yun din po ang tutularan niya. Ang akala niya, mabuti ang ginagawa ng kanyang magulang. Kasi bata Hindi ba sa mga pilahan, kapag mayroong isang sumingit sa pila, at nakita ng bata yon, ang tingin ng bata, tama yun. Pero sa katotohanan na sumingit sa pila, bawal. Kaya kung minsan sinasabi ng mga tao, pumila ka naman, doon ka sa dulo, pupunta. Ganyan po ang buhay dito sa kaibigan. Ang
buong mundo. Ang sabi ng ni Juan, lahat yan, mapaparam yan. Mawawala yan. Pero merong hindi mawawala. Ang alin ang hindi mawawala, ang sabi ni Juan, basahin natin. Ang sabi niya ay, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yun ang hindi mawawala, kaibigan. Yung nabubuhay sa salita ng Diyos. Naalala niyo po ba yung tinuro ng panalangin ng ating Panginoong Yesus, yung Ama namin? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa. Anong inuutos ng Panginoong Yesus? Sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Kaya pag sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, lahat pupunta sa langit. Pero pag hindi ka sumunod dito sa lupa, hindi ka makakarating ng langit. Sino may sabi niyan? Ang Panginoong Yesus. Bakit? Ang sabi ni Yesus, walang makakapunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko, kundi sa aking mga hutos. Kaya yung utos ng Panginoong Yesus, pag napakinggan natin, dapat sundin natin yun. Yun ang magdadala po sa atin, palangit na buhay sa hinaharap in the future. Second life natin sa spiritual na kalagayan. Tatandaan niyo po yan, kaibigan. Lahat po tayo makasalanan. Walang hindi makasalanan, kaibigan. Kaya wala kang pwedeng iturong mga tao, ayan makasalanan yan, yan masama yan. Ayan makasalanan yan, yan masama yan. Hindi. Lahat po tayo, sabi ni Pablo, makasalanan tayo. At sabi ni Pablo, ako ang higit na makasalanan sa lahat ng makasalanan. Dahil inusig ko, nilait ko ang Panginoong Jesucristo. Subalit kinahabagan ako ng Diyos, sabi niya. Kung siya po kinahabagan, lahat naman tayo kinakahabagan ng Diyos. So ano lang dapat natin gawin? Sumunod sa ating kalooban, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? God is good all the time. Okay? Ikot natin ang camera. Dito tayo sa loob ng San Pablo, sa New Land kung tawagin. Ayan. Ayan. Malapit na po ang misa, is 5 o'clock. Ayan. Dumarami na po yung tao. Ayan, mga pumapasok. Ayan. So hanggang dito na lamang po ito ang inyong kaibigang Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron kayo natutunan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay walang bayad, ipinamimigay sa atin lahat. God bless us all. Sa po ako senior citizen, 64, stroke nose, 6 years and 8 months. Person with disability, kasi po yung tuhod ko may tama dito. Dito lang naman. 6 years and 8 months. Pero sa awat tulong biyaya ng Diyos, malakas pa. Malakas pa. Sige po, sana meron tayong pare-pareho natutunan. God bless us all. Lagi po kayong manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.